Willing naman ako magpunta sila eh. Para makita nila ako rito. Na andyan pala si nanay ko eh. Ganun. Mas masaya ako kung makita ko sila. Siguro nga nilalapit na ang pagkuha ng mga anak ni Nanay Nonay sa kanya. May request po sila sa akin. Namimiss mo ba yung mga anak mo? Siyempre naman. Hindi yun ay pwede sa sasakyan yun. Mga kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay 7 AM po ng umaga. At nakita nyo, dito kami sa tabi ng dagat. Ang tinutulungan natin dito ay si Nanay Nonay. At ngayon bibisitahin natin siya. Muli ko pong nakausap yung kanyang mga anak. At ayun, may mga may mga pag-uusap na kami patungkol kay Nanay Nonay, kung ano po yung possible na mangyari o gawin para kay Nanay Nonay. Okay? At marami nagsasabi na pwedeng pagawa na lang dito. Wala po sanang problema kasi pwede naman nating paglaanan kahit po sabi ko kahit maliit na bahay-bahay, tahanan para kay Nanay Nonay ay pagsisikapan po nating mapagawan. Kaso nga lang po, yun nga, may point din naman yung mga anak na may edad na si nanay, wala sa kanya ditong titingin-tingin mo lang mag-aalaga, wala man lang ni magluto ng pagkain. So ayun, nag-promise naman sila na kapag nandun si nanay, aalagaan nila at ipapagamot. So ngayon, may mga dala tayong biyaya kay nanay at samahan nyo kami, nakamustahin natin siya. Tara. Sana madatnan natin po dito si Nanay Nonay ngayon kasi alas 7 na nung nakaraan, alas 6 kami pumunta eh. Naabutan namin siya nun. Pero ngayon alas 7 na, sana nandiyan pa rin siya. Kagabi po ng para mga 8 PM yata yun nang magkausap kami ng mga anak ni Nanay Nonay. At may pakiusap lang sila sa atin na wala namang problema, mapagbigyan po natin ito. At mamaya ko po sasabihin kung ano po yung mga kahilingan nitong mga anak ni Nanay Nonay. Pero sa ngayon, ang mahalaga, ang isipin muna natin yung kaligtasan po ni Nanay Nonay dito at yung kanyang pang-araw-araw hanggat hindi pa dumadating ang kanyang mga anak. At meron din akong naisip na pwede maging paraan kay nanay para po sa ganun may alis natin siya dito hanggat wala pa yung mga anak, pero siya yung tatanungin natin at kung papayag po siya. Grabe po ang init, sobra. Malayo po nang nilalakad ni nanay. Papunta ng sentro, naglalakad lang po siya. Kaya nga pinapakiusapan natin siya na huwag nang lalabas. Tayo na lang muna bahala mag-supply. Basta huwag lang siyang paalis-alis po kasi napakainit. Para sa edad ni nanay, hindi na po maganda. Tao po! Tao po! Nay! Dito si nanay, timing. Kakain nyo lang? Kakain kami. Kakain kami, nay. Papasok ako ha. Papasok kami. Yeah. Bigay ng talo mo si Ate Eli. Pasok ka, Rans. Ano, ilagay ko yung microphone dyan. Ay grabe, kapag nagluto ka pala dito na mainit na. Oo, kaya pagka binubuhusan ko ng may tubig para siya namamatay. Nagluto ka? O luto nang binigay sa iyo? Nagluto ako. Niluto mo pa? Para po si nanay pala dito nagbabahay-bahay kapag nanay? Parang mas okay ngayon si nanay siya, napansin ko Hindi ka naglalabas nitong nakarang araw? Hindi. Napunta lang ako kagabi. Napunta ko dyan kay Kuya Iboy. Saan po yun? Yung dyan sa may sa may Costa del Mar ka. Costa del Mar ka. Napunta ka doon? Anong ginagawa mo doon? Yung mga kubo-kubo doon? Hindi naman ako natawi doon.
Kay Kuya Iboy Mirna. Ano pong meron doon na pinupuntahan ninyo? Siya yun ang nag-offer sa akin. Sabi niya, gusto mo bang magkaroon ng mag-support sa'yo ng pagkain? Oh, tapos? Sabi ko naman, sino yun? Sabi niya, basta may pupunta sa'yo dyan, vlogger. Ayun ang sabi ni Ate Mirna. Inisip ko, kayo na nga ang lumapit sa akin na matulungan ako kung anong maibibigay ba sa'yo, di tanggapin, no? Sabi niya. Opo. Kilala mo siya? Hindi ko po kilala na pero mukhang kilala ko po yung sinasabi niyang vlogger na pupunta dito, no? Okay. Wala namang problema kahit na sabi ko basta't sa pagtulong, wala pong kailangan tayo diyang problemahin kahit sino pong tao pa yan ang bumisita kay nanay, government related o hindi man, maganda po yun, basta ang importante matulungan si nanay. Nanay, nabusog ka naman sa kinain mo. Oo, gawa ng hindi ako naghapunan kahapon ng... Ay, bakit? Pagka gusto ko kumain, yun, maaga pa nagluluto ako, magdamag eh. Kahapon, ba't di ka kumain ng gabi? Oo. Ba't di ka po nagkain? Doon pala ako nagpunta kay Ate Mirna, nakitulog ako doon hanggang siguro mga 3 o'clock, bumaba ako rito. 3 a.m. ng madaling araw? Oo. Bumaba ako rito. Tulog na sila, hindi ako maalam. Doon ako pinakain. Ay, nakaramdam ako ng sakit ng tiyang ko doon sa ulam. Ay, ganun? Baka sa ulam na lang ka. Kaya nagsakit ng tiyan mo. Naghingi naman ako ng tubig mainit. Pinag-init niya ako. Ay, ngayon okay na ang tiyan mo? Okay naman na? Maigi. Pinag-init niya ako ng tubig mainit. Ininom ko yun. Yun, nakasalba na. Ginaginawa yung tiyan mo? Mainam. Tapos, nakababaan na ako rito. Grabe ang cute ng lutuan ni nanay, oh. Tapos saan ang mo? Tanan niyo po ang diskarte ni nanay, oh, electric pan. Tapos may maliit na lutuan. Saan galing itong lutuan mo? Dala ko yan nung naglalakad ako. Wala akong makitang wala akong dala ba na lulutuan ko pagdating ng oras na kailangan mapakain ka. Di nagdala ka nito. Galing ito sa bahay niyo pa? Hindi pa. Hindi. Diyan lang sa bundok na yun ang bago bumaba. May nadaan. Nakaraan na pala ako ng Santa Elena. Tapos may nakita ka, hiningi mo? Nakita mo lang? Nakita ko lang dyan sa tabi. Sabi ko, duduloyin ko nga ito. Kahit nang walang takip siya. Magagamit ko to pagdating ko rito sa Kapalungga dahil alam ko, nung naggawa ako ng kubo dito noon, wala na akong mga gamit. Wala ka na mga gamit. Ibig sabihin po pala, hindi ito yung unang kubo mo, ano? Hindi lang. May una ka pa dyan. Oo. Saan ang pwesto noon? Dito o saan? Diyan lang sa Dito sa una-unahan dito? Palipat-lipat ako noon. Pagka sinira ko, malipat na naman ako. Nalipat ka. Siguro mga 3 or 4. Baka may nadaanan kami dyang sira. Sa iyo yun? Oo. Sa iyo yun, ikaw nagawa noon. Oo. Kaya palang parang may mga pinaglulutuan, gano'n. Oo daw, transfer ko dito. Grabe si nanay, ang daming bahay ni nanay kahit saan mag-transfer. Iniwan ko rin doon sa dulo. Doon, bago ako napunta ng... Basta may bato? Yun din yun. Na pagbalik ko, sabi ko sigurado wala na ang mga wala na yung gamit. Pati yung kubo ko maring nagbagyo noon kaya sabi ko baka siguro alam mo na wash out na ganun. Nanay, nung hinatid ka, nung nag-uwi ka sa inyo sa saan ba yun? Sa Taytay Rizal, sino po ang nagsundo sa iyo noon o hinatid ka? Sino naghatid? Sinundo ako ng Maria Cristin ko. Yung babae ko. Ayaw po, sinundo kayo. Oo, doon sa ako nakatira. Kaya sa may papuntang Mukong River. Opo, doon. Di pagtawid doon, mayroon doon matuog-tuog. Kamsor, Camarines Norte. May tinirahan ako doon. Sinundo ka doon, ang anak mo? Oo, pero almost year na ako tumira din doon. Balik-balik lang. Bago ka sinundo? Oo. Okay, nanay. Nanay, nakausap ko ulit yung mga anak ninyo, At may request po sila sa akin. Gusto po nila kayo ditong bisitahin. Pero yun nga, wala daw silang halos budget talaga.
kasi medyo hirap sila sa ngayon. At humihingi sila sa akin ng pang budget, balikan. At 3 daw silang anak mo na gustong bumisita. Kasi gusto ka daw pong makita nilang 3. At yun, sabi ko nga magkano ba yung pwedeng magamit, mabudget. At umaabot daw ng nasa 8,000, balikan siguro kasi kakain pa sila. 8,000, sabi ko sige at walang problema, basta sure lang na pupunta dito kay nanay. Wala naman pong problema, basta pupuntahan kayo dito. At ayun nga, sabi nila, oo daw, willing na willing silang magbiyahe para makita ka. At sabi ko nga, sige, magbibigay ako ng pera para pumunta sila dito sa iyo. Ano? Gusto mo ba sila makita? Siyempre naman. Gusto mo? Namimiss mo ba yung mga anak mo? Siyempre naman. Mahigi. At magkikita sila kung itong mga anak niya ay matuloy na pumunta na dito. Tayo naman anytime pwede na po tayo mag-send sa kanila ng pang-allowance sila, pang-pamasahe nila. Kasi 3 nga sila. Manila po dito kasi halos kulang 1,000 na rin. Ang isa, kung balikan magtototal ng 2,000, ipapunta pa sila ng Cubao. Pangkain pa. Okay. So, sige, ganun nanay ang gagawin ko. No? Pinagpaalam ko muna sa iyo. Ha? Na gusto kanila ditong bisitahin. Okay lang sa'yo makita kanila dito? Mas masaya ako kung makita ko sila. Magiging masaya ka? Yun lang naman yung gusto namin na yung maging masaya ka, ha? Kasi alam ko po, hindi lang ako nakapansin, pati mga manonood, may bigit kayong pinagdadaanan sa dibdib nyo. Bawat pupunta kami dito, kausap namin kayo, may dala-dala kayo sa dibdib nyong mabigat na dinaramdam. Kaya sabi ko parang buwasan makita mo yung mga anak mo. Ano? Ito na, may isa pa akong tanong. Paano kung pagpunta nila dito at makiusap sila sa'yo, magmakaawa, nasasama ka sa kanila? Misunderstood na sila sa sitwasyon ko. Kasi kung... Pero napag-uusapan naman. Yun, napag-uusapan, di ba nay? Yun na maganda. Kumbaga nagkakaroon tayo dito ng chance na si nanay, kung depende sa pag-uusap nila ng mga anak niya, kung sasama si nanay doon sa mga anak. Ano? Nay, ito nga pala pinag-iisipan ko po na sabi ko gusto ko sana mailipat sana kita muna habang wala sila. Kung may makakausap ako sana na ito kasi iniisip namin na sasabihin natin na si nanay yung titira dun sa apartment, kahit apartment sana. Pero siyempre tatanong na si nanay, willing ka ba magtira sa apartment hanggat wala ang mga anak mo? Saan mo ba mas gusto? Sa iyo yun. Total, ikaw naman ang naglapit sa akin para magkaroon ka ng Portugal. Ano po nanay? Na pagtulong sa akin. Kung saan lugar, okay lang. Sa sentro po nay, okay sa iyo? Ha? Para, kasi parang, hindi naman sa pagtaboy ko rito, parang iniisip ko na sa sarili ko na minsan binabangungot ako ganun. Ano yung mga napapanaginipan ninyo? Anong mga bagay yun? Parang hinihila ako sa ilalim ng lupa, ganyan. Oo, kaya nag-aalala din ako sa sarili ko. Na parang, walang support na, uy, ba't ka ba binabago mo yan? Putang ina mo. Kumbaga mga ganung bagay. Kaya nga nanay, sabi ko po sa iyo, mas maganda po sana kung nasa mga anak ninyo kayo. Kasi may mga apo kayo doon. Kahit pa paano, kapag natutulog kayo, kung ganyang may nangyayari sa inyo, may gigising sa inyo, may aalalay sa inyo, may magbabantay sa inyo. Kasi dito ang hirap ay, kahit po ilipat kita ng apartment, magsisa ka pa rin naman doon, wala ka pa rin naman kasama, ganun pa di, walang mababago. Ang mababago lang yung tirahan mo. Pero yun nga, hanggat sa ngayon sana, kung may makausap kami ng mga apartment, kung may bakante dyan, maghahanap kami mamaya. Pero yun nga, pinagpaalam ko muna kay nanay kung papayag siya. Mas mahirap naman naghanap agad tayo, tapos hindi pala papayag si nanay. So ngayon payag siya, gagawin natin, nahanap kami mamaya ng apartment na
mapaglilipatan ni nanay pansamantala sa ngayon. At para mas malapit din po sa amin, mas madalaw namin ng mas madalas si nanay, mas mapuntahan namin ng kumbaga everyday para makamusta natin kalagayan niya. Ano nay? Okay sa iyo? Okay, sige po nanay. At sa ngayon nay, pagbisita namin sa iyo dito, may dala kami dito. Ano para sa iyo? Pero ito, ano lang to, kaunti lang. Ha? Kaunti lang ito. Itong dala namin. At mamaya may bibigay ako sa iyo pero hindi ko na isasama sa camera siguro. Ano? Pero sa ngayon may bibigay ako sa iyo, ha? Ito, may dala kaming. Kunin ko lang. Ito. Ito, nay. Oh, ito mga grocery. Ito ano, lahat. May bigas ka din dito, ha? Kaunti lang ito. Tapos binili na kita ng tubig, ha? Mineral water, ha? Distilled water, oh. Para hindi ka nakuha kung saan sampo ng tubig, ha? Yan ang iinumin mo. Hindi ko na ito bubuksan. Ikaw nang bahala at baka magsikip tayo dito. Ano? Nilalagay ko dito sa may gilid mo, ha? Ayan. Ayan. Kompleto yan, nanay, ha? May mga kape ka dyan, ha? Kasi alam ko sa mga gaya nanay, mahilig ka ba sa kape, nay? Oo. Oh, si nanay kasi nung nakilala natin siya, ang ginagawa niya, tinututong niya yung bigas, tapos yun yung ginagawa niyang kape, nanay. Pero nasa pagkakarinig ko, masarap daw yun. Masarap ba yan? Gawa ng nakasanayan ko na rin yan inumin nung nasa Pasig ako. May amo ko doon na Tio Ilyas ang anak, Elisa. Yun ang kanila kape. Ay, ganun? Kaya nasanay ka? Oo. Kumbaga nung napunta ka pala dito, nanay Nonay, hindi na bago sa iyo na magkape ng ganoon? No, hindi na bago. Dahil nasanay din ako uminom doon yan. Nasa Pasig ako ang edad ko nasa 18 ata, 12. 12? Pagka-graduate ko ng elementary, doon ako nangamuhan. Sa plaza. Tinibag na yung bahay nila doon. Ang amo ko, Ilyas. Doon, Ilyas Puson. Di Marasilo. Ay, kaya pala yun nakita ko kay nanay na ganun yung kinakape niya. Sabi niya, masarap naman daw kasi yung pala sanay pala na si nanay sa ganun. Pero yun nga, nay, since nandito naman na kami, hanggat nandito ka po, huwag ka na magkakape ng ganun, ha? Hindi na nga ako Ano ang kinakape mo na? Produce ko lang yan noon kasi Wala talagang choice, no? wala nang magawang kundi na nagkakaroon lang. Gumagawa lang ng paraan, kumbaga, para makahigop ng mainit na kape. Yan, si nanay may diskarte sa buhay. May mga paraan siya na alam nyo yung mga parang hindi mo kailangan gumastos ng pera. Kung wala ka pambili, makakapagkape ka pa din. Mga ganun bagay ginagawa ni nanay ng paraan. Dito pala na mahangin din ano? Oo. Kapag kagantong oras pa lang. Bagsak ang hangin din sa Mga anong oras dito umiinit ng talagang mainit? morning. Mga 8 o'clock na mainit. Yan ang bagsak. Kapag mga... Pagkahapon doon ang natutunda ng araw. Tapos, mainit. Hanggang ano yung init dito na nararamdaman mo kapag anong oras? Mga alas 2, ganyan? Oo, kaya na umaga napunta ako doon sa taas. Kaya naalis ka dito? Oo. Buti na lang nanay Sirak ngayon, ng naabutan po araw. kita dito. Ano? Hindi, galing na ako doon sa Anong galing ka na doon? galing ako doon kay Ate Merna. Mabuti na lang pala naabutan ka namin, ano? Kasi kung nagkataon pala nandun ka, di na naman namin alam kung saan ka namin nahanapin. Kasi nung nakaraan, hinanap ka nga namin sa sentro, nilibot namin sa sentro. Ay wala, yun pala, may pinuntahan ka pala doon. Okay. O dito nanay, wala ka naman dito masyadong nagiging problema sa, Wala naman. Wala Pagka naman. meron akong naririnig ng mga tinig, mag-pray na lang ako. Diyos, Panginoon ko, wag niyo po akong pabayaan. Gano'n na lang. Gano'n na lang, nagpapray ka na lang. Sige po, nay, kung mamaya kung sakali mo makahanap kami, lilipat ka kagad namin, ano? Ha? Kasi dito po sa bayan namin, magbabaka sakali tayo. Wala namang masama sumubo kasi dito marami na kaming nilipat ng apartment na talagang napakahirap talagang maghanap dito. Kasi napakaliit na bayan, kung may mga apartment sila, talagang
punong-puno, pero wala masamang baka sakali. Baka sakali tayo na baka may bakante, at kung meron, idalhin na kaagad natin si Nanay Nonay doon. Ano, Nanay? Papayag naman si Nanay, wala naman daw problema sa kanya. Nanay? Okay. So ngayon, Nanay, ano ba yung plano mong gawin ngayong araw? Wala na akong mapahinga na lang ako dito. Makakatulog ako. Basta huwag ka na muna, Nanay, magpunta ng sentro, ha? Huwag ka na muna maglakad-lakad. Kasi kita niyo naman po yung panahon natin, ano? Kami nga pong medyo hindi pa ganun kaedad, nahihilo kami sa gantong init. Kayo pa kaya? Kung sa bagay. Nanay, may gusto ka bang sabihin sa mga anak mo na gustong pumunta dito? Willing naman ako magpunta sila para makita nila ako rito na andyan pala si nanay ko Ganun na lang para magkita-kita kami, and then kung hindi umuwi ako doon, pero alam ko depende hindi pa ako pwedeng umuwi ng Taytay. Paano nga, Nay, kung halimbawa ang gawin na lang natin kapag umuwi ka doon, hindi ka na kailangan umuwi doon sa bahay nyo. Mag-upa tayo doon ng pwede mong tirahan na may kasama kang anak mo. So tingin mo yung mga ganong bagay? Pwede. Kasi ang iniiwasan po ni Nanay Nonay sa kanila yung asawa niya na ayaw niyang kasama. Di siguro hindi pa ngayon hindi pa panahon para malaman mo kung bakit yan ang nanula sa kanyang isip. Ngayon kung bakit kung bakit ayaw mong pumisan doon. Pero Nanay, pero mas malalaman mo rin kung bakit hindi ako nakipag-ugnayan sa kanya bilang pamilya, gawa ng iniingatan ko rin sarili ko. Iniingatan ko rin sarili ko. Natutugon ko sa kanyang kaisipan na hindi niya ako kilala. Kaya umuwi ako doon, hindi ako nagtatagal. Nung may bahay din ako, may kubo rin akong ginawa doon sa Holy Garden, sa likod, sa gilid ng sapa. Pero binabantayan ko ang kanyang sitwasyon. Ibig sabihin pala, Nanay, kapag kahit nandun ka sa Taytay Rizal, nagawa niyo na yung ganito? Naman. Nandun ako sa gilid ng dating Rubina yan dyan Rubina. O paano sitwasyon ng mga anak mo noon alam nila na nandun ako. Alam nila na nakatira ako dun. Anong ginagawa nila? Nagagalit nga yung isang anak na, ba't ka ba nandyan? Nanay, hindi ka umuwi. May bahay ka naman dito. Nauwi din naman ako doon. Tapos, nahingi pa nga ako sa kanila ng pangsaing. Pahinga naman ng isang gatang dyan para lang may luto ko. Pero, hindi ko laging, kumbaga yung paghingi ko lang sa kanila para lang makita ko sila. Makita ko na... Kumbaga parang dahil sa gusto mo sila makita, gumagawa ka ng rason para makapunta ka doon. Halimbawa, hihingi ka ng bigas para lang makita mo sila. Pero sila, binibisita ka naman doon sa kubo-kubo mo na ginawa doon. Yung bunso ko lang. Mga pumupunta doon. Iba, hindi ka pinupuntahan? Yung Christopher ko, hindi. Hindi napunta doon. Ang asawa nun Rosalinda. Pero yung isa lang ang sa anak mo pumupunta sa iyo, sa dami mong anak? Si Dave Linggit. Si Dave, yun nga yung nakakausap nga natin. Paano po yung babae? Hindi ka man lang pinupuntahan? Pumupunta rin sila doon, pero hindi doon sa Kubo. Saan sila napunta? Maring hindi doon ang site ng kanilang dahil maalis ka agad sila Ang asawa ni Raymart Dabuy, di Padua. Kaya siguro hindi doon ang site ng kanilang para pumunta doon. Dati kasing yung tintirahan namin, dating simenteryo yan na Bilio City. Yun yung pinakambahay niyo po talaga yun? Yung ginawang bahayan ng kapatid ko. Binili ko mula nung matay ang nanay ko,
Binili ko yun ng 4,000. Maiba pala ako Tapos- nanay, may kapatid ka pa baga? May kapatid ka pa? Oo naman, may kapatid ako dyan sa Bato-Bato, Danilo. May kapatid din ako dyan sa San Mateo, dati silang nakatira ng Talban. Hindi ko alam kung saan nalipat. Oo nga pala, nabanggit na ito ni nanay noon. Ibig ko pala sabihin, nanay, wala ba ikaw kapatid? Kamag-anak Mayroon akong na naghahanap sa iyo? Wala mayroon ba? akong isang kapatid na Josepina Tamayo Kabuang. Taga San Carlos. Ang napangasawa, San Carlos City, Pangasinan. Opo. Sa Orbis, Tondo, Barrio Malacañang. Yun na hindi ko pa nakakita na agam-agam ang isip ko nung sinusunong panahon na yun, umakyat sa amin. Opo. Ay, hindi sa amin, kundi sa kapatid ko doon sa Natis, sa Fanta Compound. Nang pumunta siya doon, nandun rin ang kapatid ko na Gaspar. Opo. Pag akyat niya, sabing ganun kay Gaspar, ikaw pala. Sabi ko, ay si Inday ito. Inday ang pangalan, ang tawag ko doon, Inday. Yung bang nickname. Nickname niya, Oo, nung kapatid mo na Inday. yun. Mas panganay kayo doon. Mas siya ang panganay. Mas panganay siya sa iyo. Oo. Sa ngayon, buhay pa siya. Yun nga. Wala kayong alam. Wala akong alam doon Grabe. sa Orbis Tondo. Dapat man lang Kasi- sana pala mabisita nyo, ano? Yeah. Gusto nyo ba, bisitahin nyo sila? Yung kapatid mo? Kaso ang Gusto ko problema, nga alam mo eh. naman yung bahay, alam mo. O hindi, Pero binigay sa akin ng total na address nun. yung address Sa- niya binigay sa iyo. Na Barrio Malacañang, Baka sa Malacanang naman yun. San Carlos City, Pangasinan. Hindi naman Orbis, sa bahay ng presidente yun, sa Tondo. Malacanang. Barangay siguro Ay, yun. Kala ko sa Malacanang na yun, nanay, at di tayo makakapasok doon. Ang barangay pala yun. Barangay ng barangay pala. Pangasinan. Akala Pero ko, nasa malayo. ibig sabihin, gano'ng nakatagal sa tansya mo na hindi kayo nagkikita ng kapatid mong yan? Matagal na eh. Nagkita lang kami nung Taon na talaga ang binilang? nagkita lang kami nung pumunta doon. Alam ko siya. Kaya agam-agam ang isip ko, ano kaya si Inday? Sabi ko, buhay pa kaya siya? Kasi nung umakyat siya, sabi ko nun sa kapatid ko na Gaspar, nakaupo sa bahay ng kapatid ko na Nati, sa Fanta Compound, ikaw pala. Ang pag-isabi ko, ikaw pala, biglang pumanaog. Pag panaog niya, nawala. Kumbaga, nalingat ako, sinundan ko hanggang sa gate ng Golden City. Pagdating sa Golden City, may dumaan na BB bus. BB bus ba? Oo, yung Di ba maliliit BB na bus. Oo. Pagsakay niya, umiiyak ako noon eh. Kasi iniisip ko, sabi ko, ba't kaya ako Inday? Ba't mo ko iiwan? Sasama ako sa'yo. Sabi ko hanggang doon sa gate ng Golden City. Yung aktong pag-akyat niya, nawala yung BB bus na yun. Natulala ako noon, ano kaya? Lagi kong iniisip ang kapatid ko na buhay pa kaya si Inday. Hindi kaya nanay, ano lang yun, sign lang yun na bisitahin mo yung kapatid mo na gusto kanya makita o iniisip-isip kanya, hindi kaya sign lang yun ng ganun. Na Maari. parang namalikmata ka na, nakita mo yung kapatid mo, parang ibig sabihin nun wag naman sanang mali naman sana ako na sa iniisip ko. Sana buhay pa hanggang sa ngayon yung kapatid nyo, ano? Sana po, hindi ko naman talaga iniisip yun na siya ay patay na. Pero agam-agam ang isip ko kung bakit ng mga panahon na yun. Nakita mo siya ng ganun. Oo, nandoon siya. Tingnan Tapos pala biglang iniisip nawala doon sa gate ng Golden City ang sinasakyan niyang Bus. minibus. Grabe. Pero siya lang yung sa kapatid nyo, hindi nyo pa nakikita, hindi nyo na nakikita. Yung iba nyo naman mga kapatid, kahit paano nakita nyo. O meron ding iba pa na mga kapatid na hindi nakikita. Yung panganay sa amin na Asuncion. Siuni. Yun ang pinakapanganay. Oo. Namatay Eh, di na ibig yun. sabihin- Sa Bulacan yun nakatira. Akala ko buhay pa kasi kung buhay pa, nasa 100 na siguro yun. O 90 mga ganyan kung buhay. Ang asawa nun, Imunching, Kamunching. Sa- Babae. Babae din. Ang kapatid mo. Oo. Yun ang Bulacan na yun ang pinagbakahan mo son, malulus. Nabaltaan ko nga yun nung nasa Makati pa ako nagtitinda ng isda, pinasok daw ng mga abusayap Ang bahay nila. ang muson. Grabe.
Kaya nag-alala ako noon. Tanda-tanda ni nanay lahat ng lugar, ano? Yung mga barangay, alam niya. Tapos yung mga nangyari noon, tanda-tanda pa niya. Hindi niya nakakalimutan talaga. Kaya sobrang ang dami rin na nanay sa'yo nakakapanood na humahanga sa talas pa din daw ng isip mo. Ang mga nakakapanood sa atin, napapanood ka nila, humahanga, nabibilib sila sa ano mo, sa pag-iisip mo na napakatalas pa rin hanggang sa ngayon. Memorandum yun. Yung mga memorandum sa ating isip. Kaya hindi mo nakakalimutan. Oo. Yan yung mga sinasabi po na mga kababayan na yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi natin makakalimutan. Kaya nga, yung nga sinasabi ko na mas gugustuhin ba natin na ang maaalala natin palagi yung mga masasamang nangyari. Kaya hanggat maaari gumawa, ang pilitin natin na magawa natin ay mabubuti para kung may maalala tayo sa ginawa natin o sa nangyari sa buhay natin, maalala natin yung mga magaganda. Hindi naman yung puro pasakit, puro kalungkutan, di ba, Nay? Kaya nga lang si Nanay, ganito yung naging sitwasyon niya. Ayun, may mga bagay na naiisip niya, naalala niya na talagang nagbibigay lungkot sa kanya. Kagaya ng kapatid niyang panganay na hindi niya nakikita, na napakatagal na sigurong panahon, na wala siyang kaalam-alam kung buhay pa ba o patay na. Pero sana sa awa ni God buhay pa at sana magkita pa rin kayo, ano? Kasi magkapatid kayo ay, no? Kahit na may edad na tayo, may mga sa kanya-kanyang pamilya, dugo at dugo niyo pa rin naman yung nananalaytay sa bawat isa, no? May isa kayo ng pinanggalingan, may isang bumuo sa inyo, di ba, Nay? Okay. So, sige, Nay. Basta mamayang hapon, hahanap kami ni Rans ng mapaglilipatan mo, ha? Ha? Tapos doon, bibili tayo ng pailan-ilan lang na gamit. Huwag na natin damihan at baka may biglang pagpadala ko sa mga anak mo, bigla nang magdating dito. Pwede mo naman dalahin. Kaso nga lang, marami ka pang bibit-bitin, ano? Yung mga kailangan mo lang talaga. Ano, Nay? Okay, sige. Tanghalian mo na ba ito? Itong kinaya mo, almusalan pa lang. Tanghali, nag-almusal ako. Ang aga naman. Sobrang aga naman. Anong oras ba ang almusal mo? Nag-inuman lang ako ng kape. Parang almusal ko na rin lang. Kape lang, yun lang talaga. Sanay ka ng ganun lang, Nanay? Pagka may pagkain na iba, tinapay. Ganun. O dito, may mga tinapay dito, ha? Marami dyan, biskwit, tinapay, cupcakes. Ha? Huwag kang magpapagutom, Nay, ha? Kapag umaga, hayaan mo at kapag nakalipat ka na, mas maayos na yung paglalagyan ng mga gamit mo. Ano? Basta sa ngayon, ngayong araw, magkain ka pa ulit mamaya, ano? Para may laman ng tiyan mo, ha? Tapos dapat ang almusalan mo na kumakain ka din ng kanin. Di bali sa gabi kahit kunti lang, basta sa umaga, dapat nakain kang kanin. Kasi magdamag tayong walang laman ng, hindi tayo kumakain, di ba? Ilang oras din na natutulog tayo. Hindi tayo kumakain. Kaya sa umaga dapat tayo kakain ng marami-rami, ano? Wala ka na bang ibang request sa amin? Kasi nung nakaraan, request niya lang sa atin, makita yung tulungan daw natin yung mga anak ni Nanay, yung iniisip niya. Ito pala yung binigay mo sa aking financial, binili ko nito. Nagbili ka ng radyo? Kumusta? Sige daw. Kaso, no battery. Ay, ganun. Di baterya ba siya? O sina-charge? Naka-charge siya, pero hindi, di baterya siya, Nay, Oo. May baterya ba ito? Wala pa lang battery. Hindi naman magana kung walang battery. Oo nga, sabi ko, parang nga mayroon akong libangan dito tumutugtog. Di bibilhan natin. Ano? Bilhan natin ng battery para magamit. Oo nga naman. Hindi din namin ito naisip. Sa dami na nang iniisip, hindi na naisipan si Nanay na magkaroon nga naman ng radyo para lang sa ganun may napapakinggan, ano? Hindi naiinip si Nanay. Gusto mo ba ngayon din mismo bibili kaming battery, tihatid namin dito para ngayon may magamit ka na. Mas magaling kung para magamit mo na ngayon habang wala kami, ano? Oo. Di sige. Itong flashlight saan galing? Binili ko rin to. Ayos Worth na. Paano mo i-charge yan? Wala ka man ditong kuryente. Yun na nga. Nagbili ka, Nanay, ng di-charge, wala ka man ditong kuryente. Anong gagawin mo dyan? Maki-charge ka na lang sa kakilala mo muna, ano? Sabi mo, pa-charge nga ako nito at na mailaw ako. Ano? Pero malay mo naman, di ka naman na dito abutin ng gabi, mamaya makahanap agad kami, lilipat ka na, ano? Pero ito, dapat ngayong araw, may mapaglibangan si Nanay. Makuha kami ng baterya, yung Motolite. Gusto mo Motolite? Yung ganito kalaki sa sasakyan?
Oh, rechargeable yun ah. Yung ganito kalaki na na battery? Yan. Oo. Pwede dyan? Yung ganito kalaki? Sa ilaw din yun. Pwede na. Hindi yun ay pwede sa sasakyan yun. Diameter. Ang baterya niyan ay everready yata. Ano na? Everyday. Sabi nga ng mga taga Marubay, everyday. Nagtatalo kami ng everyday. Sabi ko, everyday yan, mama. Everyday. Everyday. Oo. Sabi ko, everyday flashlight, battery yan. Doon sa radyo namin kasi kami ang kauna-unang nagkaroon ng radyo sa lugar namin, sa barangay. Fujiya naman yun. Anim ang battery. Ang battery niya ay everyday. Everyday. Kaya naging everyday ng mga taga Marubay. Everyday. Yung everyday. Ang pagbasa nila everyday. Everyday. Okay. O sige na, sa ngayon kakat na natin itong video at bigyan kita ng may panggastos mo at binili mo na pala ng ha? Yeah. Binili mo na ng para radyo. mayroon akong ilaw dito. Pero wag na natin isama sa iabot natin sa kanya ngayon. Kasi may mga suggestion din sa atin. Tama din naman. Okay. So sige, hanggang dito na lang po yung vlog namin ngayon ni Nanay Nonay. At sa mga anak Nanay Nonay, mag-usap po tayo mamaya at pwede ko na kayong padalhan. Basta sure lang sana na darating kayo dito kasi yun nga, gusto ko sana maano si nanay, natatakot siya mag-isa dito, mas mainam na kasama niyo siya. Pero sana wag na maulit yung nalaman ko ngayon kay nanay na nagkaroon siya ng ganito noon isang anak lang yung bumibisita sa kanya. So parang ibig sabihin nun hindi tayo ganun ka-concern sa magulang natin, sa nanay natin na sa ganung sitwasyon hindi natin binibisita. Isang tao lang yung concern na anak. Kahit may mga pamilya kayo nanay nyo pa rin kasi siya. So sana wag na maulit yung ganun, natitira na naman sa ganun. Tapos wag ding maulit na hayaan nyo nga alis si nanay na maglalakad na naman pauwi dito. Kasi kung ganun lang, wag na lang po ditong kunin. Dito na lang at pabahayan na lang namin dito. Para nang sa ganun kahit pa paano nabibisita namin. Wag nang hayaan na kung sumama si nanay, wag nyo hayaan na maglakad ng napakalayo. Inabot siya ng buwan para lang makarating dito sa bahay ulit ng Kapalongga. Sana wag na maulit yung ganun. Kasi kawawa si nanay. Nay, di natin alam yung pwede mangyari sa kanya sa daan, sa kalsada, kung maulit na naman yung mga ganung bagay. Sa Manila pa naman napakaraming sasakyan. Diba? Katulad nga nito. Tingnan nyo yung nangyari sa kanya, di ba? Yung dapat na hindi naman ni nanay mararanasan, na baliko na yung kanyang kamay, braso, dahil nga sa ganyang nangyari. Sa paglalakad-lakad ni nanay sa kalsada, ayan, nabangga siya. Katulad din ito. Hindi pa inisikaso man lang o binigyan ng pera para pampagamot. Katulad din ito nandun ako nito sa US Navy Marines, yung mga sa Navy ka? Oo. Napunta ka naman doon, nanay. Matagal na napunta rin ako doon. Anong ginawa mo doon? Ano yan doon yung baga iko na lalao. Lalao yung... Anong ginawa mo doon, ay? Ba't napunta ka sa mga Navy? Yung sinusundan ko yung mga nagpakamotor. Hindi pakamotor, yung mga nagdadaan sa... Sinundan mo? Flyover. Kaya pagka sinusundan ko sila, doon din ang punta nila. Kaya sinundan ko sila doon. Doon nangyari sa akin. Hindi ko nakita yung ganito kalaking kanto-kanto na pako. Yung concrete nail. Concrete nail. Sa lansan. Okay. Ano nangyari? Natungtungan mo? Oo. Natungtungan ko siya. Flat yung paa ko, pero isang peraso lang ang tumagos. Oo, sa aking paa yan. Ay, lampasin sa kabila? Oo. Ay, hala. Grabe. Yung pa ako lampas sa ganito mo, nabutas. O paano ginawa mo ng mga oras na yun? Inilublog ko sa tubig. Hinugot mo yung pako? Hindi naman. Pako ang itinaas. Oo nga, hinugot mo, ganun. Tapos inilublog ko sa tubig yung pako. Sige, agos na ng dugo. Paano napahilom? Tinalian mo, ganun. Nang itinaas ko, napahilom ko, damit ko yung may dala akong damit na... Itinali mo na lang. Tingnan nyo yung nangyari po sa magulang nyo. Mga experience sa ganito na kumbaga masakit para sa ating mga anak na malaman natin si nanay nagkaganon pala na napako ng ganyan. Isip na pinagalitan ko ang gwardiya doon. Inagaw ko salita mo, ha? Oo, sige po, hindi okay lang, nay.
Sige po. Na yun lang biglang pumasok sa isip ko na yung panahon na yun ay lumiko ang mga nagpakamotor sa side sa kaliwa. Ako naman ikanan. 300 doon eh. Kaliwa, gitna, tsaka kanan. Nung lumiko, sumunod ako sa kanila. Yung site na yun ang lugar na yun. Pagsunod ko, pinahinto sila. Pinahinto ng pagpahinto. Sabi niya, bawal dito pumasok ang nakasuot ng helmet. Di, sabi ko, Diyos ko, niyo pong pabayaan siya. Bakit bawal? Sabi ko. Hindi natatanggal si helmet niya. Di, ang ginawa ng gwardiya na yun ay may martilyo doon. Minartilyo yung helmet. Helmet. Sabi ko, Diyos ko, hindi pa panahon ito para matanggal yung kanyang helmet. Pinagalitan ako ng gwardiya, hindi ka lalayas dito. Shoot to kill ka. No, nagbibiro lang naman ako, bakit pakialam ko ba dyan? Sabi kong ganun. Pakialam ko dyan, sabi kong ganun. Sabi ko, ba't kaya tinanggal ang helmet dito? Nung tinanggal, lulugo-lugo. Ang kanyang ulo, lulugo-lugo. Nahawa kayo? Oo. Sabi ko, ba't kaya tinanggal ito ng minartilyo? Kumbaga, hindi pa panahon o kasi papasok siya dun sa ano ng mga Army Navy, kumbaga bawal na naka-helmet. Pinapatanggal sa kanya, ayaw niyang tanggalin. Kaya pinupok ng martilyo para masira. Tapos kayo nagsunod kasi kayo doon, kaya sinabihan din kayo ng gwardiya na kung di ka alis, shoot to kill kayo. Ay, grabe, sinanay noon yung mga experience. O kung saan ka nanay nakakarating, hindi pa nga ako nakakarating doon, ikaw narating mo na. Okay, sige na ha. Sa ngayon, ikakat na muna namin itong video at maraming salamat Marcos TV Channel, Commander na Marcos Runs TV. At shoutout nga pala kay Ninang Adelina, kay Ninang Adelyuson, kay Tita Josie, ay kay Ma'am Josephine, kay Ma'am Josie, kay Tita Celia, kay sino pa ba? Hindi ko na maalala yung iba. Mas matalas pa yung memory sa akin ni nanay. Ni nanay Nunay, tinan nyo na yan. Ako ilang 30 pa lang ako ganito na yung ano ko. May mailapag lang ako, di ko na yun alam. Pero si nanay Nunay, for sure, pag may nailapag yan, kahit siguro ilang oras na lumipas, alam niya kung nasaan. Tama ba ako, Nay? Kasi active na active yung ano niya. Ako kasi medyo marami rin tayong iniisip kaya ano na, nalilito-lito na tayo. Okay, so hanggang dito na lang at maraming salamat. And God bless po sa lahat. Ingat po kayong lahat.